Saan bang daan itong napuntahan namin? Bakit ganito? Grabe, ang pangit ng daan, nakakatakot, kawawa yung sasakyan, patalbog-talbog. Buti na lang medyo mataas yung dala kong sasakyan, kahit papaano hindi sumasayad yung mga ilalim niya. Pero kung mga lowered na sasakyan to, sigurado, puro sabit na yung ilalim ng inyong mga sasakyan dito kung kayo dito makakadaan. Hindi naman namin kagustuhan na mapatpat kami dito. Sa kasamaang palad ay kami dito dinala ni Google dahil mga antok na ang aking mga pasahero at tulog na sila. Kaya ako lamang ang gising at sinundan ko lamang kung ano yung tinuturo sa akin ni Google. Ay hindi ko naman nga pala alam na dito pala ako dadalhin. Galing nga pala kami Cavite nito. At kami ay dadaan dito sa may Aguilar. Idadaan namin yung aming kumare. Tapos diretso na kami sa may Alaminos. Madilim pa to, hindi ko alam ang daan. Kaya naman talagang tanging si Google lang ang aking sinusundan para makarating. Pero sa kasamaang palad, dito kami dinala ni Google. Google, ganyan ka pala. Bakit mo kami iniligaw? Pagpasok ko dito sa daan na to, medyo lumayo-layo na, nag-alala na ako. Sabi ko, bakit walang mga bahay? Pero sabi ko, baka ito ay shortcut para mapabilis kami ng pagpunta doon sa aming pupuntahan. Pero habang tumatagal, napapansin ko, paakit ng paakyat. Saka bakit ito'y parang kakaiba itong pupuntahan namin. Yung pala, isa itong tuktok ng bundok na dinarayo ng mga tao itong amin na pasukan na to. Tapos may mga nalalampasan pa kami ng mga tao na mga nagha-hiking. Ito pala ay hiking area. Kaya pala sabi ko bakit ganito ang klase ng lugar. Ayun nga, nakarating kami sa pinakaibabaw na rough road na siya na kaninang pakalog-kalog yung aming sasakyan. Nagtanong ako doon sa tindahan. Sabi ko, saan po ba itong daan na to? Saan po ba ang lagusan nito? Ang sagot sa akin, ito daw ay puntahan ng mga nagtatanaw. Kasi ito daw ay tuktok ng bundok. Hindi ko na lang natandaan kung ano ba yung pangalan ng bundok na binanggit. Tapos sabi ko, saan po ba ang lagusan nito? Sabi nung pinagtanong kong tindahan, sa Zambales daw. Ako sabi ko, mapapalayo kami nito kung ito dire-diretsuhin ko. Kaya bumalik ako sa aming sasakyan at sinabi ko sa kay Mrs. at sa kumari ko na nagkamali tayo ng daan. Babalik ulit tayo pababa. Kaya't ayun, nagdali-dali kaming bumaba uli. Sabi namin, nasayang lang yung ating kalahating oras din ang aming paakyat dito. Di yung pababa namin kalahating oras din, di isang oras na yun nasayang. Sana andun na kami sa lugar na pupuntahan namin kung kami ay hindi naligaw. Kasi naman, yung dalawa kong kasama, si Mrs. saka si Mariko, ay tulog na. Talaga lang ako ay antok na rin pero pinipilit ko kasi siyempre ako yung driver, sa akin nakasalalay yung kaligtasan nilang dalawa saka ni baby. Kaya kung ano yung ituro sa akin ni Google ay talagang sinusunod ko yung daan. Hayan niya at may nasilip kami dito para mga gawaan pa ng panel. Ano ba itong panel na to? Solar panel po ba ito? Ang ganda rin ng view nga pala dito sa may ibabaw nito. Kaya talagang medyo naaliw rin kami noong kami pababa na. Nagtingin-tingin kami ng view dito. Ayan, kung makikita nyo rin, paputok na yung araw. Talagang medyo orange na yung kulay ng kalangitan dyan sa may lalabasan ni Haring Araw. Ayos din naman yung pag-akyat namin, at least nakaka-relax. Pero ang sama nito ay kami pagod na sa biyahe at antok pa. Tapos dito pa kami napunta. Ang laking abala ng binigay sa amin talaga. Kaya naman, napasisi na lang kami pare-pareho at napakamot sa ulo. Ayan, ito po ang daan niya pagka malapit na sa baba. Maganda naman po yung daan, pero yung po talagang malapit na doon sa ibabaw ng bundok ay talagang kasumpa-sumpa at kawawa ang sasakyan ninyo, lalo na itong kotse ang inyong sasakyan talagang palundag-lundag. Kaya pala yung mga nasasalubong ko ditong L3, ang tataas ng gulong at talagang naka-ready para sa mga pangit na daan. Ayan, kitang-kita nyo naman guys yung mga view habang pababa tayo. Nakakaaliw din manood or magmuni-muni dyan sa view na makikita natin. At ayan, kitang-kita nyo din sa daan, ang tarik talaga.
Halata talaga na bundok na nilagyan siya ng kalsada. Ayan, nakakatakot nung pababa na yan. Talagang napapakamot na lang ako sa ulo nung napunta kami dito kasi hindi naman talaga sinasadya. Palibhasa talaga hindi ko rin naman niya kabisado itong daan dito sa May Aguilar, kaya talagang si Google ang sinundan ko. Lalo na't medyo antok na ako, tapos ang dilim pa ng paligid. Ay heto ang kinalabasan at ito ang napuntahan namin. Pero ayos pala dito sa taas ng bundok na to. Kaya pala ang daming umaakyat dito na sunod-sunod yung L3 na humahakot ng mga tao na gustong sumilip sa itaas ng bundok na to. Kitang-kita nyo naman din habang kami bumababa. Ang ganda ng view sa baba, sa paligid. Kitang-kita nyo yung mga bahayan sa ilalim, lalo na't ganitong papaputok or pasikat yung araw. Oh. Kitang-kita nyo yung kalangitan. Orange na orange yun. Ganda, di ba? Kaya ayos naman palang pumunta rito kung talagang plano ninyo pumunta sa lugar na to. Isa nga kaya to talagang pinupuntahan hiking nga nga kasi kalsada. Tapos yun naman mga rough road hindi naman ganun kahaba, kaya talagang pinupuntahan ng mga tao, lakad sila paakyat dyan. Siyempre exercise na rin. Ganon, kung hanggang sa yung kayanin nila, di doon na lang sila hihinto at magtitingin-tingin na kung hindi nila kayanin ng maglakad hanggang sa ibabaw. Malapit na tayo nito sa baba. Ayan, at konting palusong na lang dyan. Ito nga po, may nakakita rin kami dito nakatigil na L300. Mukhang nagpapahinga sila or nagka-problema yung kanilang sinasakyan. Marahil ay paakyat din yan sa ibabaw ng bundok at sisilip din sa mga view dyan sa itaas. Ito nga, tuloy-tuloy lang kami dyan sa pababa. Ang sarap naman ng takbo pagka pababa kasi ayan, sigsag na kaunti, then palusong, ganyan. Pag paakyat lang talaga, medyo hirap yung sasakyan natin, lalo na kung kargado at yung maliit lamang yung gamit yung sasakyan. Ayos talaga dito pala, kaya pala ang daming pumunta rito. Ayan, medyo marami rin kami nasa lubong nung kami pababa na yan. Meron mga nasa sasakyan, ayan o, panayang hakot ng mga L3 na yan. Tapos meron mga naglalakad lamang na talagang naka-costume sila ng pang bundok. Talagang plano or talagang yun ang pakay nila, yung pumunta dito sa lugar na ito para mag-akyat na mamasyal o magtingin-tingin dyan sa ibabaw ng bundok. So enjoy lang kayo guys dyan sa panonood habang tayo ipababa at binabaybay natin itong bundok na to. Ayan, kita-kita nyo napakaluntian ng mga puno at dahon na nating nadadaanan dyan. Talagang press na press po ang hangin dyan habang tayo nakabiyahe pababa. Or kasi nakababa lang yung aming dyan, yung bintana, hindi na kami nag-aircon kasi naman pababa nga. Tapos umagang ganyan, ang lamig ng hangin. Kapakasarap dyan, napakasarap talaga dyan siguro maglakad-lakad paakyat. Talagang maaano dyan, matutunaw dyan ang inyong mga pats dyan sa pag naakyat nyo yan. Yan o, sunod-sunod yung mga nakakasalubong namin na L3 na may mga kargang tao na paakyat na. Siguro mag-ano talaga yan, punta doon sa ibabaw ng bundok. And medyo ayos, okay naman ang daan po. Doon lang talaga sa medyo ibabaw na may rock road na talagang matindi yung mga bato. At tas paakyat pa, kaya kawawa ang sasakyan, mahihirapan. Ang ganda ng daan, malapad naman eh. Ang bike mahirapan dito, ang bisikleta pagka paakyat ang bisikleta talagang baka manigas yung inyong mga binti.
Saka papadyak kasi sobrang tarik talaga nito na napakahaba. Mga isang oras, kalahating oras mahigit namin itong tinakbo paakyat. O yun, nakakotse kami. Mahaba din. Kasi puro pasigsag-sigsag na ganyan. So ayan ito medyo patag na yan. Konti na lang yung pababa niyan. At ay makakarating na tayo doon sa may ating pinasukan kanina na kanto. Sa kanto ng Aglar, hindi ko matanda kung anong lugar to eh. Heto po at malapit na talaga tayo sa baba. Konting lusong na lamang at mararating na natin yung highway na pinanggalingan namin kanina na doon tinuro kami ni Google. Ayun, may nasa lubong tayo nagbabike. Kita nyo naman talagang hirap na hirap sila na pumadyak kasi talagang matatarik ang akyat Ayan mga sasakyan na L3 na yan Hirap na paakyat yan. Talagang persahan sila. Ayan, sige po. Salamat po sa inyong panonood. Bye bye po.